Rebecca's POV. Wala akong nagawa kung hindi paghila si Mrs. Rosa. Tuloy sumasakit ng pulsuhan ko. Ngunit pagbukas ng pinto ni Mama, si Carlota, hindi namin inaasahan kung sino madarat na namin sa loob ng silid. Mali ba tayo ng silid na pinasukan? Tanong ko kay Carlota. O binigyan kami ng pagkakataon ni Talia na sirain ng kanyang sarili ulit sa harapan ng mga gasawang Buenavista na siyang tunay na mga magulang niya. Ahahaha! Nakakatawa talaga itong si Talia. Napaka-timing ng lahat at ang swerte umuulan sa akin saka ako parati ang kinakampihan. Bakit hindi ka na sumuko sa buhay mo, Talia? Talia's POV. Hindi naman iha, sagot ni Doktora Carlota. Kaya tinitigan ako ni Rebecca mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa loob ng silid ng aking ina, Talia? Ang boses ni Ate Rebecca, labis na nag-aalala. Sa kanya hinarangan sa paningin ko si Mrs. Buenavista na para bang may gagawin ako masama dito. Talia, kung may problema ka sa akin lang. Huwag mong saktan ng pamilya ko. Huwag mo silang idamay. Parang gusto kong matawa sa aking narinig. Oo, ako na naman ang pinapakita niyang kontrabida sa kwento niya. Saka ito at ang pinakamadramang pag-arte ni Ate Rebecca. Ang galing din talaga. Pero paano ko nga may papaliwanag ang aking sarili? Pumunta ako dito para ihatid yung bulaklak at may kung ano akong nararamdaman na koneksyon sa mag-asawang Buenavista. Hindi ako tanga para sabihin yun. Ate Rebecca, kailan naman hindi ako nanakit. Hindi mo na kailangang umarting may ginawa akong masama. Nandito ako para naman masiguro kung maayos ang kondisyon ni Mrs. Buenavista. Kasi yung taong nag-donate ng dugo sa kanya, malapit sa akin at inutusan ako na pumunta dito upang alamin niyang kondisyon niyo, Mrs. Buenavista. Matatag kong sinabi kahit nga tinakpan ko na lang ang katotohanan na ako nga ang nagbigay ng dugo. Alam na yun ni Rebecca at hindi ko hayaan na mas kamuhian ni Mrs. Buenavista ako. Dahil hindi natin alam ang mga sinabi ni Rebecca sa kanya tungkol sa akin. Ngunit suminghal si Mrs. Buenavista. Siyang papuntahin mo dito kung nais niyang pasalamatan ko siya. Dahil hindi ko magagawang pasalamatan ng taong yun kung ikaw ang nasa harapan ko. Ibabalik ko ang salitang ito sa iyo, iha. Huwag ka nang magpanggap na mabuting tao rito. Mami, sa tingin ko, nagsisinungaling lang si Talia. Parang sitong gustong malaman ang kondisyon niyo. Naku naman, Talia. Huwag mong gagawa ng masama ang mami ko. Hinawakan naman ni Mrs. Buenavista ang kamay ni Rebecca para nga kumalma ito. At makitang kanyang sarili kung anong ugali na nga ba ang lumalabas. Dapat hindi na niya ito pinigilan. Iparating mo na lamang sa taong nag-donate ng dugo kung hindi kinaya ng anak kong mag-donate ng maraming dugo. Maraming salamat. Ngunit kung nagsisinungaling ka, tinatakpan mo yung sarili. Wala kang pakialam kung buhay ako o hindi. Hindi ko kailangan ng isang kagaya mong mag-alala sa akin. Dahil ang inaalala mo ata, hindi pa ako mamamatay. Napailing ako kaagad, ngunit natigilan ako sa sasabihin ko dahil may galit na sa mga mata ni Mrs. Buenavista. Masakit man ang sinabi nito bilang sukli sa ginawa ko. Ngunit masaya ko na maayos nga ang pagaling niya. Sapat na yun para hindi ako masaktan ng gusto sa sinasabi nito. Ngumiti na lamang ako. Aalis na ho ako. Humakbang na nga ako palabas ng silid na biglang sinabunutan ako ni Doktora Carlota. Sigurado ako may ginawa ka sa loob ng silid ni Mrs. Buenavista. Sabihin mo, anong ginawa mo? Napapikit ako sa sakit at gulat at binitawan ako nitong patulak upang bumangga ang ulo ko sa pader. Masakit at bigla akong nahilo. Ngunit kinaya kong hindi ako bumagsak sa sahig para nga sa baby ko. Ang hindi ko lang napansin, ang kwintas na nag-iisang iniwang kayamanan ni Lolo Ronaldo sa akin ay lumabas sa aking blouse. Rebecca's POV. Kaagad nakuha ng pansin ko isang kwintas na lumabas sa blouse ni Talia. Hindi kaya ito yung kwintas na hinahanap ni Mrs. Buenavista sa akin? Sinabi niya sa akin noon na may iniwan siyang kwintas sa akin. Hindi kaya at talaga bang si Taliang nawawala nilang anak? Punyeta, hindi ito maaaring makitang mag-asawang Buenavista na suot ni Talia. Talia, magnanakaw ka! Duro ko kay Talia. Anong ginawa ng kwintas ko sa'yo? Kaagad naman napalingon na mag-asawang Buenavista sa kwintas na suot ni Talia. Kaagad nagulat ang mga ito. Nakilala nila itong dalawa. Hindi ba yan ang binigay na kwintas natin sa anak natin? Tanong ni Mrs. Buenavista sa kanyang asawa. Anong ginawa niya sa'yo, Talia? Bakit may ninakaw kay Rebecca? Ibalik mo yan. Talia, nagmamakaawa ko sa'yo. Ibalik mo yan sa akin. Napakahalaga niya sa akin. Kailangan ko pa atang umiyak para kung ano man nasabihin ni Talia, hindi ito paniwalaan ng mga agsawang Buenavista. Pinatay ko na nga matandang Ronaldo na yan upang masigurado ko na natili sa akin ng posisyon bilang nag-iisang tunay na anak ng Buenavista. At sa pagkakataon na ito hindi ko hayaan na mabuking ako ng ganito na lang.
Hindi maaari, Talia. Malas ka't ako naman na swerte. Kaya pala nawawala yung kwintas ni Rebecca ay dahil ikaw palang magnanakaw. Magaling at sumigundo nga ang aking ina na si Carlota. Sa kanya ko ata nakuha talagang magaling ang umarte. Alam ang gagawin. Pinapabilib mo talaga ako, Mama. Talia, kinupkup ka ng pamilya ko. Hindi naawa kami ng gusto sa'yo. Dahil naawa kami ng gusto sa'yo. Binihisan, binigyan na mauwi ang bahay at pinakain ka namin. Saka hinayaan ka namin gawin ang gusto mo. Suportado ka namin. Minsan ang binigay namin suporta sa'yo, mas sigit pa sa support ang binigay namin kay Rebecca. Ngunit paano mo ito nagagawa kay Rebecca? Bakit sa ganitong paraan mo kami susuklian pagkatapos ng mga ginawa namin sa'yo? Ano ka ngayon, Talia? Anong pinagsasabi niyo? Ang kwintas na ito, iniwan ito sa akin eh. Talia naman. Hindi ko siya hayaang magsalita. Tuluyan na ding nabasa ang pisngi ko sa luha kung ewan kung bakit masunurin sa akin. Ibalik mo na yan sa akin. Alam mo, ayoko madismaya sa'yo. Pero sa ginawa mong yan, iyang kwintas ko, sino naman ang hindi madidismaya sa taong nagnakaw ng mahalagang bagay sa'yo? Ganyan ka ba talaga? Ganyan ba kagustuhan mo magnakaw ng mga pagmamay-ari ng iba? Una, ninakaw mo pag-ibig ni Vladimir para sa akin. Nagkunwari kang ako, tapos ngayon, ninakaw mo din palang pinaka-importanting bagay sa akin? Alam mong iniingatan ko yan ng husto. Akin na yan! Lalapit ko sa kanya at sinubukan kitang matanggal sa kanyang leeg, pero ayaw. Bigay ito ng mag-asawang Benavista, kaya asahan na hindi ito yung mga alas na madaling kumalas. Akin to, Rebecca! Tumigil ka, Talia! Akin yan! Dahil sa pagpupumilit kong makuha ang kwintas, bigla ako na itulak ni Talia at tinayaan kong matulak ako nito na kumuntikan na ding madami si Mrs. Benavista. Talia, ibigay mo yan sa anak ko! Ayan na nga, ako nang kinampihan nila. Sino ka para isuot yan? Sa anak ko yan! Talia naman, ibigay mo na yan sa akin. Huwag mo nang galitin si Mami. Galing pa lamang siya sa operasyon. Ibalik mo yan sa akin, please lang. Paanong nabubuhay ang isang kagaya mo sa mundong ito? Napakasama mo, Talia. Si Mrs. Benavista. Ibigay mo na yung babae ka sa anak namin. Huwag mo nang hintay na tumawag kami ng polis para ibigay mo lang yan. Talia, nilalagay mo lang sa hindi ka nais-nais sa sitwasyon ng sarili mo. Hindi ka ba naawa sa iyong sarili? Hayaan mo kapag binalik mo yan sa akin, iisipin ko na lang na hindi ito nangyari. Hindi mo yan ninakaw sa akin. Ngunit lalong tinago ni Talia sa kanyang blouse ang kwintas. Ang kapal ng mukha mo, Rebecca, na magsalita ng ganyan. Akin ang kwintas na ito. At kailan naman hindi ito naging sa'yo. Ang galing mo talagang umarte. Manahimik ka, Talia. Diyos ko naman, bakit mo ito ginagawa, Talia? Lahat na lang ninakaw mo. Wala ka ba talagang konsensya? Ako dapat ang nagsasabi niya sa'yo, Rebecca. Wala akong ninakaw at ang kwintas na ito binigay sa akin eh. Kung hindi mo yun ibibigay sa anak namin, Tali. Mami! Dahil biglang ang hindi makahinga si Mami. Kasalanan mo ito kapag may nangyaring masama kay Mami. Tawagin yung doktor ni Mami. Talia's POV. Ang kwintas na ito binigay sa akin ni Lolo Ronaldo. Na sinabing kanina ni Madam Buenavista na binigay niyang alas na ito sa kanyang anak. Hindi kaya anak nila ako? Nanlaki ang aking mga mata. Nagsisinungaling si Rebecca at nagkukunwaring siya ang anak ng mag-asawang Buenavista. Paano ito nagagawa ni Ate Rebecca? Dahil lubos ako nag-alala kay Madam Buenavista na siyang tunay kong ina, sumugod nga ako sa loob ng silid nito upang linawin ang katotohanan. Ito bang dahilan kung bakit hindi magawang bigyan ng dugo ni Rebecca si Miss Buenavista? Ngunit bago pa man ako makapasok, galit na itinulak ako ni Doktora Carlota. Ano na naman ba ang balak mong gawin, Talia? Nakikita mo, ikaw ang may kagagawa nito kay Mrs. Buenavista. Nilalagay mo parati sa panganib ang mga mahalagang tao sa buhay ni Rebecca. Ganito ka na ba talaga kainggit sa kanya? Lumayas ka! Muli ako nitong tinulak saka sinara ng maigi ang silid. Ikaw, lumayas ka ngayon din. Hindi, lumapit ito sa akin at biglang hinila nito sa aking leeg ang kwintas. Ang sakit. Pakaramdam ko nagkaroon ako ng sugat, tuluyan ngang kinuha ni Doktora Carlota ang kwintas saka ngumiti. Talia, advice ko sa'yo, bilang nagpalaki sa'yo, huwag mong iisipin kailanman na madaling kalabanin si Rebecca. Hampas lupa, layas! Sabihin niyo sa akin, hindi anak na mag-asawang Buenavista si Rebecca. Anak niyo siya, hindi ba? Punyeta! Guard! Pakikaladkad ngang babaeng ito? Gumagawa siya ng ingay dito. Bilisan niyo! Nanatili ako nakatayo sa harapan ni Doktora Carlota habang papalapit na nga mga gwardya. Mga hayop, pamilya kayo ng demonyo. Tama ka, Talia. Demonyo kami kaya wala kang laban. Walang hiya kang matanda ka. At malakas ko nga sinampal si Carlota. Ewan ko ba tila nawalan ako ng galang sa taong nagpalaki sa akin. Pero sinasabi ng isip ko, bagay lang yun sa kanya. Ito ang tatandaan niyo, Montejo.
Ang baho kahit anong gawin niyo. Balang araw sisingaw at sisingaw din ng katotohanan. Magdiwang kayo ngayon pero pinapangako ko. Sa huli, nasa akin ang huling halakhak. Saka tuluyan na akong hinila ng 2 gwardya hanggang sa may koridor. Sinaway ko na sila. Kusa akong lalabas sa ospital na ito. Binitawan naman nila ako. At habang naglalakad ako sa hallway, hindi ko napigilan ang luha na kumawala sa aking mga mata. Hinayaan ko itong tumulo sa aking pisngi. Mabigat si dibdib pero kahit paano may kaligayahan ako nararamdaman. Dati hindi ko alam kung bakit masyado akong pinapahalagan si Mrs. Buenavista. Kung bakit ko siya nagugustuhan, kung bakit napakagaan ang loob ko sa kanya, at kung bakit gusto ko mapalapit dito. Ngayon napagtanto ko ng sagot, siya ang aking ina. At para mapatunayan yun, may kinausap akong isang nurse na kunin ng sipilyo ni Mrs. Buenavista. Kailangan kong kumpirmahin. Kinahaponan nga, tumawag sa akin yung nurse. Pumunta ako ng personal at doon nga mismo sa araw na yun, isinagawa ang DNA test. At labis na naiyak ako nang makitang resulta. Positive, siya nga talagang aking ina. Nasa maayos bang kalagayan yung si Mrs. Buenavista? Tanong ko sa nurse. Nais ko man itong tawaging ina, ngunit hindi sa ngayon. Labis ako nag-aalala sa kondisyon nito. Huwag kayong mag-alala, miss. Nasa maayos na siyang kalagayan. Bukas nga madidischarge na siya. Salamat naman. Palabas na ako sa ospital na makita kong hinihila ng janitress. Basurahan kung nasaan na natutuyo ngunit maayos pa sana kung kaagad na nailagay sa isang flower vase. Ang bouquet na binigay ko sa silid ni Mrs. Buenavista. Siguradong tinapon ito. Labis atang galit sa akin. At paano kung malaman ni Mrs. Buenavista na akong kanyang anak? Kinakabahan ako bigla. Matutuwa ba ito? Paano nang demonyitang si Rebecca? Napabuntong hininga ako nang biglang may humablot ng envelope sa kamay ko. Si Rebecca. Anong ginagawa mo dito, Talia? Akin na yan. Aktong aagawin ko. Oops! Anong nilalaman ng envelope na ito? Importante ba? Ibalik mo yan sa akin. Kung gusto mong ibalik ko ito sa'yo, sumunod ka sa akin. Hindi ko alam kung kailangan ko bang sumunod kay Rebecca, pero namalayan ko na lang na dinala ako nito sa rooftop. Kagad nito sinara ng pintuan, saka ngumisi sa akin. Ang nilalaman ba nito, Talia, ay DNA test mo sa pagitan ni Mrs. Buenavista? Matagal mo nang alaman totoo? Oo, matagal na. Na ikaw ang nawawala nilang tunay na anak. Ngunit para mas maganda, ako ang umako ng katotohanan na ako ang anak nila. Hindi bang saya nun, Talia? Napakasama mo, Ate Rebecca. Talia's POV. Ano ka ba, Talia? Matagal na. Saka humalakak ito na parang labis nga natutuwa. Heto, balak mo ba itong ipakita sa mag-asawang Buenavista? Well, alam mo ba kung anong nababagay dito? Ganito! Malakas itong pinunit sa 2 envelope ni Ate Rebecca. Rebecca, napakawalang hiya mo! Nitong nakalipas na araw lang, sinabi ni Rosa na nawawala daw ang kanyang sipilyo. Tamang hinala ko, ikaw ang kumuha nun. Walang makakapagpabago kahit punitin mo yan na ako, Rebecca, ang tunay na anak ng mag-asawang Buenavista. Kaya natutuwa ka ng labis? Huwag kang maging masaya, Talia. Dahil baka yan ang huli mo ng pagkakataon na maging masaya. Wala kang karapatan na kunin ng bagay na dapat akin. At sa lakas ng hangin na dumaan, parang confetti na pinalaya ni Ate Rebecca ang pinagpupunit niyang mga papel, saka muli itong humalakhak. Ano, Talia? Matapang ka na masyado at hindi na ako maghihintay na lumaki pa yung sungay mo. Ang akin ay akin. Hindi mo maagaw sa akin ang bagay na dapat ay akin. Ang pagmamahal ni Vladimir at higit sa lahat, ang pagmamahal ng mag-asawang Buenavista. Hayop ka talaga. Nababaliw ka na. May mga magulang ka na labis mo sinasaktan. Ngunit bakit hinahayaan ka nila na magkunwari ng ganito? Napakasama mo. Kailan ka ba, Rebecca, makukontento? Dahil alam mo ba yan lang ang paraan para maging masaya ka sa mundong ito? Huwag mo akong pangaralan, Talia. May galit sa kanyang mga mata, pero bigla itong ngumiti. Alam mo ba kung anong bagay na makakontento sa akin? Ang pagmamahal ni Vladimir. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo siya sa akin. Wala akong inagaw, Rebecca, dahil simula pa lang, hindi siya naging sayo. Baka nga pati ang kwentong kababata mo, puros lang din kasinungalingan. Nakita ko nagsalubong ang kilay ni Rebecca, pero kaagad din yung nawala. Nakakatawa ka talaga, Talia. Ikaw nga tong gaya-gaya. Saka, Talia, malaki ang dapat mong ipagpasalamat sa akin. Alam kong mamamatay ka na at bilang ng araw mo sa mundo. Nagulat ako sa sinabi nito. Alam ba niyan tungkol sa sakit ko? Nagulat ka ba, Talia, na alam kong tungkol sa bagay na yan? Kawawa ka naman. Si kamatayan na mismo yung kalaban.
Huwag kang mag-alala, Talia. Ang maiiwan mo, papahalagahan ko ng buong puso. Kaya para saan pa't gusto mong malaman na mag-asawang Buenavista na ikaw ang kanilang anak? Kinakawawa mo ba sila? Hindi pa ako mamamatay. Di paniwalaan mo yan? Basta alam ko masyado kang mabait. Kaya naniniwala ko ng mga mababait kagaya niyan kinukuha ng Diyos. Kaya kung ako sa'yo, Talia, minsan maging masama ka. Hindi parang anghel na feelingerang naninirahan siya sa malalangit na mundo. Nakakatawa ka, Ate Rebecca. Nakakatawang pananakot mo. Hindi mo ko madadala sa ganyang paraan. Ibabalik ko ito sa'yo. Kung ako sa'yo, matakot ka na. Matakot ka nang malaman na mag-asawang Buenavista na pinagloloko niyo sila. Isa kang peke, Rebecca Montejo. Kahit profession mo, napaka-peke. Hanga ako sa'yo. Enjoy na enjoy ka sa pagiging impostora. Sa bagay, wala namang totoo sa pagkatao mo. Kung hindi isa kang demonyo. Punyeta ka, Talia. Pag-isipan mo yung sinasabi. Titiyakin kong babae ka na ako magiging anak ng mga Buenavista. Ako si Ina Morata Buenavista. Narinig mo ba? Ako! Determinado di ikaw na. Sino pa bang susuporta sa kasinungalingan mo kung hindi sarili mo din mismo? At isa pa, Rebecca, hindi ako naiinggit. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko na walang katotohanan na hindi nabubunyag. Sa ngayon magpakasaya ka kasama ng pamilya mong kampo ni Satanas. Pero itong tatandaan mo, hindi ko hayaan na lokohin ng isang tulad mo ang mga magulang ko. Ikaw, Talia! Sa totoo lang, nakakapangilabot ang mga mata ni Rebecca. Ngunit makalipas ng ilang segundo na para bang nakapag-isip siya ng maayos. Binitawan niya ang isang napakasamang ngiti. Sige, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na rin sa kanila na wala ka na pagkatapos ng ilang buwan. Sabihin mo sa kanila na malapit ka ng mamatay. Hindi ako mamamatay. Naniniwala ako sa himala. Ang baby ko, malusog kong isisilang sa mundong ito. Kasama niya ako sa paglaki nito. Determinado ako mabuhay, Rebecca. Hindi kita hayaan na paglaruan ng mundong ito at idami sa kawalang hiyaan mo ang pamilya ko. At ano sa tingin mo, Talia? Sabihin mo sa kanila, ha, Talia? Lalong lumaki ang ngiti niya. May isa pa akong gustong ipaalam sa'yo. May sakit sa puso si Rosa. Ang iyong ina. Ano sinabi mo? Malinaw ko narinig ngunit pakaramdam ko para nabingi ako sa aking narinig. Bilang sagot ni Rebecca sa akin, agad siyang humalakak na tila ba panalo na siya. Talia, kawawang Talia. Sabihin mo yan sa kanila, yun kung gusto mong magsama kayo ni Rosa. Aatakihin siya sa puso at mauna pang mamatay sa'yo. Sige lang, hindi kita pipigilan sa gusto mong mangyari. Ibulgar mo, sabihin mo sa kanila na ikaw ang tunay nilang anak. Anak na itinakwil dahil lang sa akin. Masasaktan sila ng gusto. Makukonsensya sa nagawa nila para lang protektahan ako sa isang katulad mo. Pagkatapos mo yung sabihin, isunod mong sabihin ang tungkol sa iyong sakit na walang lunas. Sa tingin mo ba matutuwa sila o madudurog ng hustong puso nila? Alam mo, sa ganong sunod-sunod na nakakasabik na impormasyon, sa tingin mo ano kayang mangyayari sa iyong mga mahal na magulang, lalo na sa pinapahalagahan mo si Rosa? Parang demonyo yung boses ni Rebecca na umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Hindi ako makapaniwala na para bang nangihina nga ako. May punto si Rebecca. Hindi ko pa alam kung anong kahantungan na lahat kapag sinabi ko nga ang totoo sa aking mga magulang. Subukan mo, Talia. At siya nga pala, subukan mo rin sabihin kay Vladimir ang tungkol sa bagay na ito. Sisiguraduhin ko ring mamamatay ang matalik mong kaibigang si Gwen. Rebecca, subukan mo. Alam mong wala akong hindi kayang gawin. Dahil nga nang hina ko't hindi ako makahinga ng maayos, hindi ko na malaya na biglang pagtulak sa akin ni Ate Rebecca. Mabuti na lamang nakahawak ako sa railings. Hahayaan ko na mismo si kamatayan ang kumuha sa'yo. Pero kapag nainip ako sa Italia, mapipilitan siya sunduin ka. Ngumisi ito at tuluyan ng tumalikod sa akin. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Unti-unting pumapasok sa aking isipan ang mga sinabi ni Rebecca at ang nakakatakot na sinabi ni Dr. Carlota noong nakaraang buwan. Talia, advice ko sa'yo, bilang nagpalaki sa'yo. Huwag mong isipin kailanman na madaling kalabanin si Rebecca. Layas! Napayakap ako sa aking tuhod at labis nga akong naiyak. Sino ako para itapat kay Rebecca? Bakit sa dami ng tao sa mundong ito, si Rebecca pa itong sadyang kinalaban ako? Talia, narinig ko ang lahat. Ikaw palang dapat na anak na mag-asawang Buenavista. Pagangat ko ng aking muka, hindi ko inaasahan na nasa harapan ko ang dating kinikilalang anak na mag-asawang Buenavista, si Princess Natalia. Nang biglang tumunog ang phone ko, sasagutin ko lang. Kinuha kong phone ko sa aking bag at ang caller si Marla.
Ma'am Talia, sa tingin ko kailangan niyo pong pumunta dito. May malaki pong problema. Sa boses pa lang ni Marla na natataranta, hindi maganda na tanungin ko siya sa phone lang kung ano ba talagang nangyayari. Sige, papunta na ako dyan. Ibinaba kong tawag at tumayo ako na maayos. Talia, anong balak mo? Sa ngayon, Natalia, mas makakabuting hayaan na muna natin si Rebecca. Hindi maganda kung ngayon nga natin sasabihin sa mag-asawang Benavista ang totoo. Tama ka. Nakikita ko nga kay Rebecca na mapanganib siya. Hahanap ako ng tamang panahon para sabihin ito sa mga magulang ko. Ngumiti si Natalia. Sa totoo lang, may voice record ako ng mga sinabi ni Rebecca kanina. Maraming salamat, Natalia. Sabihan mo lang ako kung kailan ba yung timing na yan. Napatango ako at nagpaalam na nga akong pupunta sa aking butik. Pagdating ko sa butik, sa labas pa lang maraming ang pulis ang naroon, saka ilang abogado. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa loob. Ngunit sa loob nadatnan ko na sinisira ng ilang mga lalaki yung mga nakadisplay ng mga pabango. Yung iba nilalagay sa mga boxes. Anong nangyayari dito? Kuha ko ng atensyon sa kanila. Lumapit naman sa akin si Marla at ang ilan kong empleyadong nasa tabi. At katulad ni Marla, may luha sa kanilang pisngi. Ma'am Talia, sinasabi nilang pabango niyo'y poisonous at mayroong chemical na hindi maaari sa mga bata. Tungkol ito sa seasonal perfume na pinalabas natin at bukas ang araw ng Pasko. Lumapit sa akin ang grupo ng pulis at binigay sa akin ng isang sulat. Nakapalaman doon na marami ang nabiktima sa produkto ko. Sa ngayon, Miss Talia Montejo Doralte, kailangan niyo sumama sa amin. Hindi totoong mga to. May kinuha ako. Sa presinto na lamang kayo magpaliwanag, madam. Kaya naman inila nila sa presinto, napailing sa akin ng inspektor. Kompleto naman ang business paper ko to operate, saka ang laboratory na pinagagawa ng perfume ay maayos sa sistema. Ang mga tauhan ko sinigurado kong nakapasa sa kanilang profesyon. Maya-maya lang dumating si Kuya Simon at ang mga abogado nito. Hindi ako nakulong, ngunit kailangan ko magpiyansa ng malaki. Si Kuya Simon na nagbayad ng piyansa dahil natulala na nga ako sa nangyayari ngayon. Hindi ako makapaniwala na ganitong nangyayari sa tinatayo kong pagkatao. Namalayan ko na lamang nasa loob na ako na sasakyan ni Kuya Simon at siya ang nagmamaneho. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin dahil nananahimik lamang ito habang pinapakinggan ng mahina kong pag-iyak. Tumigil ang sasakyan sa isang tabi at nasa mapuno kaming lugar. Binuksan ni Kuya Simon ang bintana, siguro para makalanghap ako ng sariwang hangin. Palubog ng araw at tila ba uulan ng snow mamayang gabi. Malamig ang paligid pero ang luhan tumutulo sa aking pisngi. Napakainit. Ninabala ni Kuya Simon ang kanyang sarili sa harapan ng tablet. Naririnig ko sa kanyang mahinang mura. Hanggang sa sumuko ito na tumingin sa kanyang tablet. Inangat kong paningin ko sa kanya, kanina pa itong nakatingin sa akin, kaya mas lalo akong naiyak. Kuya, hindi ko alam ang aking sasabihin. Ang sitwasyon ko ngayon parang isang bata na inagawan ng candy at naghahanap ng balikat na maiiyakan. Lumapit sa akin si Kuya Simon at niyakap nga ako nito. Iiyak mo lang yan, Talia. Kaya hinayaan ko ang aking sarili na maiyak sa nangyari sa akin. Marami akong kailangang sabihin kay Kuya Simon, ngunit ni isang salita walang lumalabas sa akin, kung hindi hikbi at hayaan na maubos ang luha ko. Ewan ko nga ba kung saan ko ito nakukuhang luhang ito. Vladimir's POV. Nasa kalagitnaan ako ng pagpupulong na dumating na nagmamadali sa Secretary Philip. Nang sumulyap ako sa kanya, natigilan siya. Hindi ko gustong marinig ang kanyang sasabihin na hinanda na nga niya ang divorce paper namin ni Talia. Kaya sinenyasan ko siya na hindi ko kailangan ng kanyang presensya. Kahit nagdadalawang isip lumabas naman ito. Ngunit sa bawat na pinupuntahan kong pagpupulong, ewan ko nga ba kung bakit napakainit ng ulo ko. Hanggang sa bumalik nga ako sa aking opisina, hindi ko alam kung handa na ba akong harapin at pirmahan ang divorce papers. Naghihintay si Secretary Philip na hindi mapakali. Natigilan lang siya nang makita ako. Master Vladimir, hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa aking mesa. Naupot sinandal ang ulo sa upuan. Ipinikit ang aking mga mata na hindi tiningnan kung anong nasa ibabaw ng mesa ko. Nanatiling tahimik si Secretary Philip, ngunit ramdam ang kanyang kalooban. Kaya iminulat ko ang aking mga mata. Kaagad napayo ko sa Secretary Philip nang magkasalubungan ng paningin namin dalawa. Sa akala ko mayroong envelope sa ibabaw ng mesa ko, wala. Secretary Philip, Master Vladimir, nasaan ang... Natigilan ako. Ang ekspresyon ni Secretary Philip ay hindi tungkol sa divorce paper na ipinapahanda ko kung hindi may nais itong sabihin sa akin. Ano sasabihin mo kanina? Nakahinga ito sa akin tanong. Tungkol po ito kay Madam Doralte, Master Vladimir. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya na magsalita at tapusin ang kailangan niya sabihin.
Ang kumpanya ni Madam Doralte nanganganib na matanggalan ng permiso sa pag-operate. And why? Tingnan niyo po sa internet. Lumapit siya sa akin at inabot ang tablet nito. Sikat na sikat nga si Talia dahil sa kapalpakan na ginawa ng mga empleyado niya upang ma-label ng toxic at poisonous ang kanyang pabango. Dahil sa negosyong tinatayo ni Talia, nakita ko siya naging matatag. Parang ito naging pagkatao niya. Ngayon itong nangyayari. Natitiyak kong gumuho na naman ang babaeng ito. Magpadala ka ng legal group para ayusin ang tungkol dito. Kung kailangan bayaran ng lahat ng biktima, bayaran. Hindi maaaring masirang tinatayo ng asawa ko. Naunawaan mo ba, Secretary Philip? Masusunod, Master Vladimir. Nasaan ngayon si Talia? Locate her. Ano na kayang mangyayari ngayon kay Talia ngayong nanganganib ang kanyang negosyo? Dahil sa nalaman, masabi pa kaya ni Talia ang katotohanan tungkol sa tunay niyang mga magulang? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.